Nasagip ang isang OFW sa Hong Kong na nakitang sinasaktan ng kanyang employer. Ang nahulikam na insidente sa pagtutok ni Jonathan Andal. Sa video na ito na viral online, napahiyaw na lang sa gulat ang Pinoy na ito sa Hong Kong nang biglang hilahin ng babaeng nakabistida ang buhok ng kausap nitong babae. Ang biktima, isang OFW sa Hong Kong. Buti na lang dito yung mga pulis talaga is ang bilis ng response. Tumawag kasi si kabayan. Agad dumating ang mga pulis at kinausap ang OFW. Ang sabi ng ating kababayan is lagi siyang sinasaktan kahit sa bahay. So mabuti na sa labas sila at nang sinasaktan na siya, nakatawag siya ng pulis. Hindi muna pinangalanan ng OWA ang OFW na ayon kay Hong Kong Labor Attaché Attorney Cesar Chavez ay taga Bulacan. Nakalabas na ng ospital ang OFW at tumutuloy muna ngayon sa temporary shelter ng Migrants Workers Office doon. Sabi ni OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, bineberipika na nila ang impormasyon na ang nanakit sa OFW ay ang alaga nitong meron umanong mental health condition. Sabi ni Kaunan, hawak na ng Hong Kong Police ang kaso. May abogado ng tumutulong sa OFW para masampahan ng reklamo ang employer. Of course, there's physical assault, but we're also looking at physical abuse also is a ground for breach of contract, no? Under naman the labor laws of Hong Kong. Aalamin pa raw ng OWA sa OFW kung gusto ba niyang umuwi ng Pilipinas o patuloy na magtrabaho sa Hong Kong. Panawagan din sa ating mga kababayan na pag may ganitong nangyari sa kanila, nandito ang Philippine government, nandito ang OWA para tumulong sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Arestado ang isang tricycle driver na nanghablot ng cellphone sa Quezon City. Na-recover din sa suspect ang isang improvised na baril. Nakatutok si Bea Pinlac. Tingnan, i-unlock nyo nga po kung sa inyo yan para masigurado. Ma-confirm lang natin. May lang po siya ng unavailable cash. Hindi kaagad nabuksan ng babaeng ito ang cellphone na ninakaw umano sa kanya ng lalaki na yan. Ang lumalabas sa phone, naka-disable dahil sa sunod-sunod na maling na input na password. Ayon sa pulisya, gamit ng biktima ang phone niya nang mahablot ito sa labas ng isang kainan sa barangay Sacred Heart, Quezon City, Biyernes ng hapon. May kachat to. Biglang dumating itong suspect at walang sabi-sabi, hinabot yung cellphone niya. Pero nang tumakbo ang suspect papunta sa motor na pantakas nila ng umano'y kasabwat niya, Hindi na malaya ng suspect, nung pagtakbo niya, nalaglag nito yung ID niya. Then napulot ito ng biktima. nakatulong din sa investigasyon ng app ng biktima na nakakapag-track sa phone niya at ibang mga device. Naaresto ang 35 anyos na suspect na isang tricycle driver. Pero ma'am, ito ba yung suspect? Ito talaga yung mablot ng cellphone. Turo ma'am. Pakituro nyo nga ma'am. Na-recover sa suspect ang phone ng biktima at isang improvised na baril. Tinuro ng suspect kung nasa ng umano'y kasabot niya. Pero Nakatunog to, pati yung motor na ginamit wala. Identify na natin din yung kasabot niya. patuloy pa itong tinutugis. Ang arestadong suspect dati nang nakulong dahil sa robbery at illegal possession of firearms at dangerous drugs. Aminado siya sa pagnanakaw. Ginulang ma'am kasi po ma'am, nasira yung motor ko na binabiyahe ma'am eh. Wala na ma'am, nangyari na ma'am, di ko na po maibabalik yung nangyari ma'am eh. Pero itinanggi niya na sa kanya ang baril. Sinampahan na siya ng reklamong theft at illegal possession of firearms. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Literal na makulay ang buhay ng isang orange na sisiw na naging instant pet hanggang sa ito'y maging manok. Ang mga cute pets na yan sa report ni Mav Gonzalez. Meet Mocha, ang literal na orange chick na alaga ni MJ. Inakala nga raw ng mga magulang ni MJ na isang linggo lang ang buhay ni Mocha. Pero kalaunan, unti-unting lumabas ang tunay nitong kulay. Raised in a stress-free environment dahil si Mocha hindi raw nakaranas ng isang kahig, isang tukang pamumuhay. Bawal yan lulutuin. Bet lang yan pag pet hindi lulutuin. First time po namin mag-alaga din ng manok. May mga traits pala sila na
Parang katulad sa aso na malambing, na gusto niya lagi din nakadikit sa'yo. Pero ang extraordinary pet nila na bistong hindi pala nangingitlog. Akala po namin nung una, babae po, meron pong kaming makukuhang itlog. Yun, tapos yun po, nagulat na lang kami, nagkapalong na po siya, tapos tumitilaok na po. Sa bahay naman ng fur mom na si Joanne, tila may kumakatok. Tao po, aso po. Ang bisita ang alaga niyang si Luna na hindi na kailangang pagbuksan. Nakakapagbukas na nga ng gate, nagyaya pa ng bisita. Sa Camarines Norte naman, may chill na mga kuting. Tila ginawang higaan ang likod ng kanilang amo na si JP. Perfect companion habang nagmo-movie marathon. Ang kanyang Meow V Buddies, dagdag na member sa kanilang fur fam na talagang mababait raw at malambing. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Literal na nauga si DPWH Secretary Vince Dizon habang iniinspeksyon ng isang tulay sa Camarines Sur. Oh my gosh! Biglang yumanig ang Mauka Bridge nang dumaan ang isang malaking truck na may kargang bakal papuntang Bicol. Ipinag-utos naman niya kaagad na pag-aralan at ipaayos ang tulay para maiwasan ang posibleng aksidente. Nilinaw ng Meralco Power Gen Corporation na hindi ang Solar Philippines New Energy Corporation na binili nila kay Congressman Leandro Leviste ang pinagmumulta ng Energy Department para sa mga na-terminate na kontrata ng Solar Philippines. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa isang pahayag, nilinaw ng Meralco Power Gen Corporation o MGen, ang power generation arm ng Meralco, na hindi ang SPNEC na binili nila kay Leviste ang pinagmumulta ng DOE para sa mga na-terminate na kontrata ng Solar Philippines. Sa 12,000 megawatts daw na halaga ng kontrata na kinansila ng DOE, isa lang ang sa SPNEC, ang 280 megawatts Santa Rosa Project. Ang dating namamahala raw sa proyektong itong nag-offer at nabigyan ng award para sa 280 megawatts sa Green Energy Auction Program ng DOE. Naghain na raw ito ng Notice of Force Majeure noong nakaraang taon at sinabing hindi na nila makukumpleto ang proyekto sa target na December 2025. Gate ng Meralco Power Gen o MGen, maganda ang track record nila sa pagkumpleto ng mga proyekto na ang dalaway mas maaga pa nga raw sa schedule na itinakda ng DOE. Sa isang text message, sinabi ni Leviste na wala siyang anumang natanggap na komunikasyon na naka-address sa kanya para sa 24 billion pesos na multa kaugnay ng termination ng service contract ng Solar Philippines. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang DOE kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, posible pa rin po malakas sa ulan sa mga lugar na malapit sa daraanan ng Bagyong Ada kahit bagya na itong humina. Nakataas ngayon ang wind signal number 1 sa Catanduanes at northeastern portion ng Camarines Sur. Huling namataan ang bagyo sa layong 205 kilometers northeast ng Virac, Catanduanes. Ayon sa Pag-asa, posibleng mula bukas, unti-unting lumiko ang bagyo at gagalaw sa looping o paikot na direksyon sa karagatan ng Luzon. May chance ring humina ito bilang tropical depression Martes ng hapon hanggang maging low pressure area pagsapit ng Miyerkules. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng makaranas ng light to intense rain sa coastal area ng Catanduanes at Camarines Norte. Posible naman ang light to moderate rain sa ilang bahagi ng Agusan del Sur, Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao del Sur at South Cotabato. Mababa naman ang chance ng ulan sa Metro Manila. Bumagsak daw ang proficiency ng Filipino learners batay sa pag-aaral ng Second Congressional Commission in Education o EDCOM-2. At kabilang po sa mga dahilan niyan ang kakulangan ng masilid at libro. Nakatutok si Rafi Tima. Patuloy na dumarami ang nagtatapos ng high school sa bansa at tumutungtong sa kolehiyo na walang sapat na kaalaman para sa kanilang edad. Ito ang masaklap na resulta ng pag-aaral ng Second Congressional Commission in Education o EDCOM-2 sa datos mula 2023 hanggang 2025. Paliit ang proficient o nakakamit sa kanilang dapat matutunan sa kada grade level. Sa grade 3 po, 31% lang. Pagdating sa grade 6, nasa 20% tayo. Pagdating sa grade 10, 1.4%. Pagdating sa grade 12, 0.47 lang ang proficient ng mga batang Pilipino. 0.47% sa milyong-milyong naka-enroll sa grade 12.
Nagkapatong-patong na raw ang dahilan ng pagbagsak ng proficiency ng Filipino learners sa pagdaan ng mga taon, mula sa kakulangan ng classroom, kaya siksikan ng klase, kakulangan ng textbooks, at kakulangan ng oras sa pagtuturo ng mga guro dahil sa rami ng kanilang ginagawang administrative work. May mga ginawa naman daw hakbang ang Department of Education o DepEd, kabilang ang transmutation of grade, kung saan nira-round off pataas ang grade ng isang learner. Ibig sabihin, kahit yung mga dating itinuturing na bagsak, ipinapasa. Pero ginawa raw ito noon sa pag-asang ang mga ipinasang estudyante tututukan pagdating nila sa susunod na grado, bagay na hindi nasunod. Kung siksikan ng mga estudyante sa isang klase ng guro, napakarami ding ibang trabaho pa, paano niya gagawin yun talaga ng mahusay? So talagang siguro yung inasahan natin sa sistema, hindi akma sa realidad na hinaharap ng mga paaralan natin. Kaya medyo nagkaroon tayo ng problema. Sang-ayon ang 2 grade 12 students na aking nakausap sa resulta ng pag-aaral. Nagpalala pa raw sa problema ang nangyaring pandemya. Simula nung pandemic din po talaga, yung iba talaga bumagsak yung nila yung interest sa pag-aaral kasi naka-online lang po naman. Lalo na po sa comprehension, sa pakikinig, sa mga ganun. Simula noon, medyo ang hirap na makabawi. Opo. Nahihirapan na po kami. Ang DepEd inihahanda pa lang daw ang kanilang pahayag tungkol sa pag-aaral. Ayon sa EDCOM2, aabuti ng 10 taon para mabawi ang mga pagkukulang na ito kung matutugunan ng mga kasalukuyang problema. Pero may pag-asa pa rin naman daw. Yung DepEd nag-launch ng Summer Literacy Remediation Program. Ang tinutukan nila is grades 1 to 3. Sa tutok na ginawa ng DepEd, 96% ng lahat ng batang hirap makapagbasa nakaangat ng isang antas ng literacy. Yung mga bata sa Zamboanga, in fact, 20 days lang, ang natutunan nila katumbas ng 1.3 years ng pag-aaral. So, kaya nating humabol. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. May entry na ba ang lahat sa nagba-viral ngayon online na 2016 trend? Hindi lang ordinaryong netizens ang naki-throwback dahil pati ilang Kapuso stars ibinahagi ang kanilang 10-year gap nostalgic look. Narito ang aking chika. 10 years na yon? Yan ang reaksyon ng netizens sa viral ngayong 2016 trend kung saan napareminis ang marami sa nakalipas na isang dekada. Pre-pandemic days na ibang-iba sa buhay nila ngayon. Noong 2016, kahit mabutas yung bulsa ko, hindi ko siya pinapatahi kasi wala din namang laman eh. Ngayon medyo masabi ko na okay na yung nasa better sa better position na ako ng buhay. Year 2016, kasi natatandaan ko prime era ko po yun. Doon ko kasi na-discover na hindi ko lang hilig magsulat. Kung hindi, nasa puso ko talaga yung pagsusulat. Tapos ngayon, I'm happy to say na isa na rin po akong ganap na writer. At kung may time, pinagpapatuloy ko pa rin yung pagpupunta sa iba't ibang lugar para magtanghal. Ang mga sikat, achievement unlocked sa isang dekadang puno ng challenges. Kaya they celebrated their winnings sa kanilang entry sa 2016 trend na viral ngayon online. Iflinex ni Ding Dong Dantes ang pic ng kanyang mag-inang si Marian Rivera at Baby Sia na 10 years ago pa lang mahilig ng mag-twinning. Fresh now, fresh then. Walang nagbago sa 2016 pic ni Alden Richards. Power lifter yarn? Ibang-iba si Andrea Torres noong 2016, lalo't start pa lang ng projects niya as a leading lady. Believe it or not, vibing ala Britney Spears si Benjamin Alves noong 2016 nang sumali siya sa lip-sync battle sa GMA. Before she was a mom, winning in life si Winwin Marquez nang piliin niya noong 2016 ang personal growth na free from stress. Throwback Encantadia days naman sina Gabby Garcia, Kylie Padilla, Sanya Lopez at Glyza De Castro ang entry nila sa 2016 trend. Sa dami ng ganap noong 2016, ang naiwan kay Bea Alonso ay ang memories of her happy travels kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Happy parents na ngayon, pero noong 2016, starting pa lang sa real life adulting, and their forever love story sina Megan Yang at Mikael Daes. Ang Mars na si Susie Entrata, nagbalik tanaw sa kanyang fun times kasama ang unang hirit barkada. Ikaw Kapuso, ano ba ang nagbago sa iyo in the last 10 years? Nasaan ka man ngayon? Trust your own pace, ika nga.
Dahil ang buhay, hindi karera. And that's my chika this Sunday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson.